Buenos días, damas y caballeros. One thing that we should be watching out for sa pagsisimula ng hopefully tuloy-tuloy, hindi matiaro sa pagsisimula ng Senate impeachment trial ay yung pagbukas ng mahiwagang box ng Bureau of Internal Revenue containing the income tax and business tax records ng mga Duterte. Crucial yan kasi I'm sure kung binaboy nila yung mga SALN reports nila na wala daw pera, wala daw sila cash on hand, at binaboy nila sa pag-under-declare, 88.5 million lang ang dineclare nila sa SALN, pero meron pala sila 6.7 billion na transactions in about 40 banks. At binaboy rin nila yung mga papers ng mga negosyo nila sa Security and Exchange Commission na sinasabi may mga para ma-justify yung negosyo nila, sinasabi ang kita daw ng company ay 300 to 400 million a year, pero yung pala yung actual profit 1 million lang. Yung ibang negosyo lugi pa by 300,000, by 1 million, by 500,000. So binababoy talaga nila para matago lang yung mga operation ng mga dummy firm nila, para ma-justify. Kaya mataas yung SALN nila. Sinasabi meron sila mga negosyo nito. Yung pala Security Exchange Commission paper show na either may mga negosyo sinasabi nila kanila, hindi kanila, or yung mga negosyo sa kanila ay lugi. Kung mga front lang talaga, dummy corporation lang talaga, front corporation lang talaga. So pati ito yung pangbababoy nila sa banking system, na kung saan dinaan nila yung payout sa mga drug lords tulad nila Sammy Uy, Michael Yang. So kumbaga all of this came as a result of their confidence in the fact na hawak nila ang gobyerno simula pa sa Davao, and then lalo na nung naging presidente. So they really violated, they really bastardized, they really ignored the law. Kumbaga lahat ng illegal ginawa nila dahil alam nila hawak nila ang Pilipinas, hawak nila mga opisyales ng mga ahensya like COA, Ombudsman, BIR, and all agencies. Kaya most likely, kung may mga resibo, may mga prueba na talagang nakita na binaboy talaga nila yung mga government records, yung mga declaration nila sa SALN, ganun. So sa business records. So ganun rin, binaboy rin nila yung banking records, binaboy rin nila yung mga income tax records nila. Baka siguro either hindi sila nagbabayad ng taxes or under-declared, yung dinideklara mas mababa kaysa sa actual income nila. Wala naman sila malagay masyado sa income nila dahil hindi naman kumikita yung mga negosyo nila. So under-declared talaga. Kumbaga makikita natin yan, malayo yung mga income tax records nila sa 6.7 billion na mostly nakaw nila or galing sa drug money. So very damaging again ito. Ang problema lang yun, pati may mga eksperto sinasabi pati sa Senado baka malabo mabuksan yan na BIR record, kasi meron nga sa national tax law ng bansa na
meron sinasabi na hindi talaga pwede isa publiko. Kung hindi gawin lang sa executive session yung pagbukas, hindi naman hindi naman hearing. During the hearing, pwede buksan through an executive session. Yung sila-sila lang, hindi naman hearing ang impeachment complaint. So, pwede hindi buksan. Pero ngayon, sinabi ni Senator Ping Lacson, baka may chance at nating gawin yan. Kasi according to him, meron daw opinion nilabas itong si dating COA commissioner, COA member of the Commission on Audit, si Heidi Mendoza, na sinasabi, hindi pala, sorry, hindi si Heidi Mendoza. Meron way na nakita ni ito, syempre authority talaga siya sa bagay na ito, na ito pala si BIR former BIR Commissioner Kim Henares. Isa na itong ginawang ombudsman ni President Bongbong Marcos. Kung itong ginawang ombudsman, baka by now mga 50 na mga kongresista, senator ang nakakulong by now. Kasi talaga ito, trabaho lang ito, si Kim Henares. So sabi daw ni Kim Henares, meron provision sa National Internal Revenue Code, NIRC, na sinasabi pwede buksan itong mga tax records nito at pwede ma-exempt yung pagbubukas sa provision ng National Internal Revenue Code na sinasabi pwede kasuhan yung magbubukas or mga government official magbukas ng BIR record. Pwede may exemption dito kung gagawa si President Marcos ng authority or written authority na pwede buksan yung mga ITRs ng BIR. So siguro baka through an executive order pwede siya magpalabas ng ganito, di ba? Or ano man or memorandum, memorandum. Depende kung ano ang nararapat dito sa issue. So pwede buksan ito. So kaya sabi ni Ping Lacson, kailangan natin kunin yun. Yung specific order or memorandum or executive order from the president. Allowing the opening of bank records. So or income tax records ng mga Dutertes. So I hope and I believe magaling ito si Kim Henares syempre expert siya dito. BIR commissioner siya na matino, na malinis. So sana, and I believe her, kung ganito nga, the president should already prepare to issue. President Bongbong Marcos should already prepare to issue an order authorizing the release or the opening of the income tax records ng mga Dutertes. Kasi kung mabuksan ito, sa tingin ko isa ito sa mga pinaka-explosive rin na issue, kasi tayo mga taxpayers, kahit yung mga DDS pa, ma-realize nila na napaka-unfair. Tayo lahat nagbabayad ng tax, kahit ang lead lang ng mga income natin, pursado tayo magbayad ng tax. Pagkatapos ito mga malalaking opisyales ay hindi nagbabayad ng tax. Something that is so unfair. So at least with this input from Ping Lacson, may hope tayo sa opening ng mahiwagang BIR box. And the President should not hesitate in giving the authority for the opening of this box. At kung ma-open ito, parang Pandora's box ito.
you cannot put the genie back again. Kumbaga, the big damage will already be will already be done on the Dutertes. Magiging kasing damaging ito ng COA report and also the AMLAC report and the Security Exchange Commission report, which will also be discussed in detail. Mas marami mga detalye lalabas during the trial proper na talaga. Siyempre magagalit tayo kasi harangin ito ng mga lawyers, 16 lawyers ni Sara, bawat dokumento, bawat witness na magte-testify, harangin nila yun. Pero we trust the skill nila Jinky Luistro and Leila de Lima and Chel Diokno to force the issue. Kumbaga, dapat ngayon pa lang pinapraktisan na nila kasi haharangin talaga ng mga defense lawyers yung presentation ng AMLAC report, yung testimony ni Madriaga, yung COA finding, and even especially the income tax records. They will fight tooth and nail. They will do everything to stop the opening of the BIR records, knowing na marami talagang mga bagay-bagay na labag sa batas ginawa ng mga Duterte nung sa tingin nila untouchable sila sa Pilipinas at hindi applicable sa kanila ang batas. So yan ang initial discussion natin sa bagay nito, and we'll be giving you more inputs as we approach the hearing, start ng hearing of the impeachment trial in the Senate. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.